Kasado na ang Oplan Semana Santa ng MMDA para alalayan ang mga motorista na bibiyahe ngayong Holy Week. Para po pag-usapan niya, makakausap natin si Attorney Vic Nunez, ang Director ng MMDA Traffic Enforcement Group. Magdatanghali po sa inyo, Attorney. Thanks for joining us today. Yes, magandang tanghali po at magandang tanghali sa lahat ng inyong pinasubaybay. Attorney, Lunes Santo pa lang po pero nakitaan nyo na po ba ng pagbigat ng trapiko, yung mga kalsada palabas po ng Metro Manila o yung pagdami po ng mga pasahero sa mga bus terminal natin? Well, kanina po, nag-ikot po kami sa PITX at sa mga bus terminals along EDSA Pasay. Kasama ko natin Secretary Binas dito ng DOTR at kasama ko rin ho ang aming General Manager, si Yusek Procopio Lipana. Nakita na rin ho namin na medyo dumadami na yung mga pasaheros, lalong-lalo na sa PITX at yung mga bus terminals dito sa EDSA Pasay kanina. Sa pag-ikot ho namin, talagang medyo punuan na rin po at marami ng pasahero ang nag-aabang ng kanilang pagbiyahe papunta sa kanilang mga probinsya. Attorney, sa usapin po ng paghahanda ng MMDA sa Miyerkules po ng hapon hanggang Huwebes ng umaga, inaasahan nga daw po ang dagsa ng mga biyahero. Ano po yung mga paghahanda na ginagawa ng MMDA kaugnay po dito? Yes, unang-una po sa April 16 at April 17 at April 21, magpapatupad daw kami ng no day off and no absent policy. We will have full deployment ng aming mga personnel. We will deploy 2,542 personnel who will man the traffic. Kasama na po dyan ang ating mga medics, ang road emergency group, at yung mga personnel na mag-aalalay sa mga malalaking provincial terminal sa ating mga pasahero. Opo, Attorney, kung iiba po o karamihan po sa ating mga kababayan ay luluwas po para po sa kanilang mga bakasyon ngayong Semana Santa, may mga magbibisita iglesia naman din po dito sa Metro Manila. Sigurado po dadayuhin po yan ng mga Katoliko ngayong linggo. Paano po sisiguraduhin ng MMDA na magiging maayos po specifically yung daloy po ng trapiko sa mga lugar na ito? Yes po, ang unang-una po, mag-deploy kami ng mga traffic enforcers doon sa mga lugar, lalong-lalo na yung mga malalaking simbahan na dinalayo ng ating mga namamanata at deboto ngayong bisita iglesia sa Holy Thursday. Kami po ay maglalagay ng mga tao dito sa Redemptorist Church, San Dionisio Chapel sa Parañaque, Santo Domingo Church, St. Peter Parish Church at St. Pio Church, and Our Lady of Annunciation Parish, dito naman yan sa Quezon City. Sa Makati po, maglalagay kami dito sa San Agustin, San Pedro Church sa Makati, sa Etches Shrine po at Guadalupe Church, sa Intramuros po sa San Agustin, at Santa Ana Church and Quiapo Church. Kasama na rin dyan ang San Sebastian Basilica sa Manila Cathedral. So yung mga simbahan po yun na talagang marami ang dumadayo at pumupunta kapag visita iglesia ay magpapakalat po kami dyan ng mga traffic enforcers. At meron din kaming mga help desk sa mga piling lugar sa Quezon City, Caloocan at Pasay City, kung saan ito yung mga malalapit ho sa mga bus terminals. At tuwag ho natin dyan ang DOTR at ang mga LGU, local traffic enforcers. Pati na rin po ang PNP. Magkakaroon po ba ng suspension ng number coding scheme, Attorney? Mag-start po ang suspension ng number coding sa Thursday, 16 and 17 po, Thursday and Friday. Ayan. Siguro po, Attorney, paalala na lang po natin sa mga motorista at mga commuter para po makaiwas po sa aberya sa kanila pong biyahe ngayong Holy Week. Yes po, lalong-lalo na yung mga magbabiyahe at magdadala ng kanilang mga private cars. Make sure that i-check po ang mga gulong, baterya, preno ng inyong mga sasakyan. Make sure that your private vehicles are kumbaga well-maintained para po makaiwas ng aberya o anumang aksidente. At yung mga kukuha po ng mga ticket, sana po makapagpa-reserve na sila as early as now kasi halos lahat po ng mga bus companies nagsasabing fully booked na sila. So, kailangan nilang siguraduhin na pagpunta nila sa terminal, meron na silang ticket para hindi na sila pumila para maging chance passenger. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Vic Nunez, ang Director ng MMDA Traffic Enforcement Group.